Pag siksik na siksik. Magandang araw at mapagpalang umaga ulit sa ating lahat mga kayumot. Welcome back naman po kayo sa aking munting YouTube channel. So ngayong araw po ay mangunguha tayo ng kahoy. So hapon nga po mga kayumot ay sabi sa akin Mr. Rosely ay kuha daw siya ng kahoy. At baka sa Sabado nga marami silang pupunta dito sa kanilang kubo mga kayumot. Kaya sabi ko no problem sir, kasi wala naman ako magagawa ngayon araw na to mga kayumot. Kaya ayun, kuhaan natin sila ng kahoy mga kayumot. At pagkatapos nating manguha ng kahoy, baka biakin na lang natin itong mga kawayan mga kayumot para sa susunod na araw or ano, pag nandito na sir ay may maikabit kaagad itong mga kawayan na to, kasi malapit na mag-April. So uuwi nga ako, diba mga kayumot, dahil balik barangay sa amin. At lahat ng mga nakatira na dito sa Luzon or dito sa bandang Manila, Batangas, kahit dito lang sa Cavite, mga ano na wala na doon po sa amin nag-i-stay, ay magsisiuwian po sila mga kayumot. Bawat 3 years po yun nag-uuwian mga kayumot para magkita-kita nga at magsama-sama ulit yung mga dating magkakilala, kaibigan nga, pamilya at kamag-anak. Yun yung kagandahan po doon sa amin. After 3 years mayroong ganun mga kayumot. Kaya yung malapit na yun mga kayumot ay talagang uuwi muna ako, kasi medyo matagal na rin tayo dito sa Camp Kapanalig, almost magti 10 months na ay kailangan na rin tayong umuwi para naman makasama ulit natin sina mama. Ayan. At nakakamiss na rin yung aming lugar sa amin sa Romblon. Kaya yun, kaya gusto ko sanang kahit pa paano matapos man lang itong pagbaba ko dito kay Sir Rosely, para mayroon namang achievement yung sinimulan namin na pagbaba ko dito. Yun, andito na tayo mga kayumot. So may kahoy dito, ipil-ipil tawagin dun sa amin. Iwan ko lang kung anong tawag dito. Ayan. So dito po tayo sa lutin ni Tatay Waning. At dito tayo mga ngahoy. Wala naman problema kay Tatay Waning mga kayumot, kasi yun nga sabi niya, no problem kahit anong ano ko dito. Tagpaalam naman po tayo sa kanya. Dami lang muna itong ating bag na dala. Ayan.
yan mga kayumot oh. Siguro okay na itong panggatong sa Sabado ni na si Roselyn oh. Yan oh. Puro ipil-ipil yan mga kayumot. Pawisan din ulit tayo. So pagdating natin doon ka na si Roselyn Kubo, putol-putulin na rin natin mga kayumot para maganda tingnan. At maggagatong na lang ulit sila. Wala, hindi na sila magpuputol kundi gagamit na lang. Ayan, so tara na mga kayumot. At dito tayo dadaan na Tatay Waning dun sa dinadaanan ko papuntang pagkuha ng kawayan. Yun nga sabi ni Sir, gusto pinapakuha lang sana sa akin na kahoy, yung mga kawayan na tuyo, yung hindi na nagagamit dyan kay na Tatay Waning. So sabi ko, okay lang Sir, hanapan kita at wala naman akong magawa ngayong araw nga. So ayun, hanapan natin at matik, pwede na rin to mga kayumot. So tara na. So yan, pauwi na tayo mga kayumot. Ito pala yung daanan ni Tatay Waning kung pumupunta siya dito. Ito yun, yan oh. Ayos. So, dito pala siya dumadaan. Ayan yung kinukuhaan ko ng kawayan namin ni Tatay Waning pag nagpuputol kami. Punta na tayo sa ating destination kung saan natin dadalhin tong kahoy. Yan. Pawisan naman tayo ngayong umaga. Hop, hop, dahan-dahan. Hop, madulas. Hop, ya. Ayos. Pahinga muna tayo dito kina Ma'am Jean. Pagod match. So ayan, andito na po tayo mga kayumot sa kubo ni na si Roselyn. So ayan yung nakuha nating kahoy. So gagawin natin dyan mga kayumot ay pagpuputol-putulin tapos biak-biakin para magandang panggatong. May lagari na rin tayong dala. Yan. Medyo marami na yan. Sigurado makakaluto niya ng 10 sinaing na bigas. Yan. So simulan na natin magputol-putol muna. Lagariin muna natin saka natin biak-biakin mga kayumot. Yan. Hirap kasi magputol yung yung itak kaya lagari na lang. Dati ako doon sa amin mga kayumot, pag walang ginagawa, puro kahoy yung ginagawa ko, nangangahoy, iniipon para sa tag-ulan. Kasi kahoy talaga yung pangunahing panggaan sa amin pag nagluluto. Dato napakamahal kasi din sa amin yung gasol, tawid na agad pa.
ng kahoy yan. Bayabas. Ano sa tingin niyo mga kayo itong bayabas? Maganda ba? Maganda ba itong panggatong? Matibay ito eh. Itong bayabas maganda rin to sa pang handle sa mga kasarol at pang hawakan dun sa itak mga kayumot. Kasi yung papa ko dati marunong magganon. Itong bayabas, ugat ng mangga, yun yung kanyang ginagawa. Hawakan ng sa itak. Hindi ko namana kay papa yung mga ganong bagay na marunong maggawa ng hawakan. Marunong nga rin yun mga kayumot magpatalas ng itak gamit yung asahan. Ay ako, kahit anong hasa ko, hindi talaga tumatalas yung itak kahit kutsilyo. Bakit kaya ganyan? Mayroon bang ganon mga kayumot na tao na kahit anong hasa hindi tumatalas? Pero kasi dyan may technique talaga yung sa paghahasa. Alright, so yan mga kayumot, at nagganda putol-putol na natin. So hiniwalay ko lang yung mga maliliit na pwede na igatong doon sa mga bibiakin pa. Ayan. So hinubad ko muna yung damit ko kasi sobrang pawis na mga kayumot, kaya nakahubad, pasensya na po kayo. So yan, maya bibiakin na natin itong mga malalaki. Ayan. May itong itak natin, ito yung gagamitin natin pambiak. Yan gaganyanin lang. Daming alay Tuyong-tuyo na itong kahoy. Sayang. Paborito to ng mga manok, itong anay. Doon, simpuhan din. Magandang panggatong to, maraming anay Tuyong-tuyo Wag na dito. Maganda kasing panggatong pag nabibiak maatik na mag-aapon. Yun, pwede nan. Gas to. Parang to ay bayabas. Ito may
Malo tayo. Magandang panggatong. Tuyong-tuyo na. Yun. Nangangagat din pala itong anay. Makasakit din. Masakit din mga gat. Para maganda tingnan. Yun. Ito yung tuyo na to eh. Laging video okay, buti pa sa kabila. Tatluhin natin. Maganda talaga pag nabibiak eh. Mas magandang panggatong na yan. Si Sir maggatong-gatong.
mga kayumot, ipig-ipig. Magandang panggatong din. Minsan yung iba, mga taga ano talaga bundok, mga nag-uling, ito magandang panggatong din. Ayaw na, hindi wag. Bitak na, may bitak na. Naalala ko dito sa Uncle Dan. Sa Uncle Dan, gusto niyang mga kahoy yung mga maninigas talaga. Ayaw niya ng mga mauusok tulad ng pak ng nyug. Ayaw niya yan. Gusto niya talaga yung tawag sa amin amuyawong. Yan, ipil-ipil. Yan, talagang maniningas pag ginagatong. Next, yan. Laking bagay talaga itong itak ni Kuya Jun. Laging nagagamit, lalong lalo na sa mga matigas na kahoy, sa kawayan. Yan, pambiak ng kawayan. Yan, shout out kay Ate Mela, kay Kuya Jun dyan sa Tondo, Manila ba yun or sa Quiapo. Yan. Yun. Tapos na. Yan. Yan yung kahoy ni sinasabi. Iniwalay ko yung mga maliliit sa mga binibiak. Yan. Ayos.
Yan, so ilagay natin dito sa sako para hindi pakalat-kalat. Bahala na si sir dito kumuha. Sako. Hindi na natin pinakasiksik mga kayumot para mabilis makuhaan ng kahoy. Hindi na makasugat kasi pag ano, once na baka masugatan pa siya na sir. Pag siksik na siksik. Yan, tatlong sako mga kayumot. So ilalagay na natin doon sa lalagyan doon kay Nasir, doon sa kanyang malapit sa kanyang lutuan mga kayumot. Yan, tara. Dala-dala natin para kukuha na lang sila pag magluluto. Wag, bigat ito. Dito yung ano na, yung mga kahoy na kawayan, bahala na siya dyan. Meron pa akong nadala dito itong mga ano, pero mas maganda yan. Hindi ko kasi alam yung dating dinala ko dito kung mausok or hindi. Hindi ko alam na kahoy yun basta toyo, dinala ko na lang dito. Pero yun yung ano na parang kanoy, yung nagluto siya dyan sa may mangga, yun yung kanyang ginatong. Pero maganda naman din mga kayumot. Yan. Dito. Hop, magkang tutumba dyan. Yan. Ito. Dito kasi nagluluto si Sir minsan dyan. Kaya dito natin muna ilalagay. Yan. Kunin ulit natin yung isa. Yung isa ay may mga halo, yung mga maliit na ano mga kayumot. Kasi sayang naman kung hindi natin kukunin ay pwede namang igatong din yan. Kaya dinala ko na rin. Ito yung mga sanga-sanga. Yan o, yung pinakadulo.
tutuyo na tuyo din nito mga kayumot. Maganda rin yung panggatong. Yan, baka pipili na lang dito si sir kung anong igagatong niya. Oh, yan, pili ka na lang sir kung anong gusto mong igatong dyan. Yan, tapos na. So punta muna tayo mga kayumot sa Camp Kapanalig para magpahinga uli. So okay, so mga kayumot, at dito na nga tayo sa kubo. At tapos na nating pagbiakin yung mga kahoy na ating pinangahoy para kay Sir Josele. At ayun, ipasok na rin natin doon sa mga sako, 3 sako ng simento. Simentuhan yung ating lalagyan mga kayumot. At mari ko ikasya naman yun kung may lulutuin sila doon. Kaya ayan, dahil nga mahaba na rin tong aking vlog mga kayumot, ay dito ko na rin po tatapusin ulit itong aking video. So maraming salamat ulit sa inyong pagsuporta mga kayumot sa bawat araw-araw na aking ina-upload. At dyan kayo upang panoorin at pagtiyagaan na panoorin itong aking vlog dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kayumot. So hanggang dito na lang po mga kayumot. Lagi na lang po tayo mag-iingat. Always pray po tayo. Kita po tayo sa aking next update. God bless you all and bye bye po.